Magandang umaga. Ngayon ay alamin natin kung ano ang pagkakaiba. Ngayon naman ay tingnan naman natin kung ano ang pagkakaiba ng bugtong sa iba pang mga karunungang bayan ng mga Pilipino. Ang bugtong ay gumagamit ng metapora para maisalarawan ang mga bagay na nabanggit. May ilang halimbawa ba ang nais mong isulat o nais mong ibahagi? Ang bugtong ay pangungusap o katanungan na may nakatagong kahulugan na isinasaad upang lutasin. Ang ibig sabihin natin ng lutasin ay isusolve o sasagutin mo. Kung kailan pinatay, saka naman humaba ang buhay. Ano kaya ito? Ang sagot ay kandila. Kalawang halimbawa, butot balat, lumilipad, kay galing kong lumipad. Ang sagot ay saranggola. Mukhang nasagot mo lahat ng mga bugtong na ibinigay natin. Ano ang iba pang bugtong na nais mong ibahagi? Isulat sa comment section at kaya naman ay isulat sa inyong papel at ibahagi sa klase sa ating pagkikita. Sa mga karunungang bayan ay mayroon din tayo ng tinatawag na kasabihan. Ang kilos, ugali at gawi ng isang tao ay masasalamin sa mga kasabihan. Ang ibig sabihin natin ng masasalamin ay makikita natin. Iba sa salawikain ang kasabihan dahil hindi ito gumagamit ng mga talinghaga at payak ang kahulugan. Ang ibig sabihin natin ng salitang payak ay simple. Yun ang kasabihan. Magbigay tayo ng isang tiyak na halimbawa. Kasama sa giyak, di kasama sa lakad. Ano ang ibig sabihin natin ito? Ang ibig sabihin natin ito ay isinama siya sa paghahanda, sa paggayak, pero hindi naman pala kasama sa lakad. O hindi naman pala siya isasama, iiwan naman pala. Sino dito? Taas ang kamay, yung mga isinama sa gayak pero hindi naman pala kasama sa lakad. Hindi naman pala isasama. Comment below. Next po. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ano ang ibig sabihin ng kasabihan na ito? Ang ibig sabihin natin ito ay hindi parehas ang sinasabi ng kanyang bunganga o mga sinasabi niya kaysa sa nararamdaman niya. Ang ibig sabihin natin, maaaring nagsasalita siya ng negatibong salita upang itulak niya ang isang tao palayo sa kanya. O yung damdamin ng isang tao ay malayo sa kanya, pero yung puso naman niya ay sinasabi na hindi naman yon ang kanyang nararamdaman, kundi siya ay umiibig o kaya naman ay mahal niya ito. Ayun. Okay, sino dito ang mga taong magkaiba ang kanilang sinasabi ng bibig at nararamdaman ng kanilang puso? Ang tawag natin doon ay kasabihan na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Samantala ay huwag kalimutan i-like at i-follow ang ating social media pages. Meron tayong Facebook page, meron tayo ng Instagram, meron tayo ng TikTok account, at isubscribe niyo na rin ang aking YouTube channel. Ito ay Binibining Sheena Channel para sa iba pang mga video lessons sa Filipino. Paalam muna sa ngayon.